So sabi po diyan, be careful for nothing. Diyan po tayo biktima lagi. Yung tayo ay lagi ng alalang-alala. But in everything by prayer. So, ang solusyon ho ng pag-iisip ay ang pananalangin and supplication with thanksgiving. So, sa pananalangin po and supplication, let your request be made known unto God. So, yung let your request be made known unto God, ay ang sa ding kahulugan yun ay present your request to God. Present your request to God. So yan po ang ating pag-usapan. Present your request to God. Dalhin natin ang ating mga kahilingan lagi sa Diyos. Amen? Maglakbay tayo, nakausap lagi ang Panginoon. Sagyang tayo dinisenyo ng Diyos na may pangangailangan. Higit sa lahat ay pangailangan sa Kanya para tayo ay tumawag lagi sa Kanya. Ang maganda yung pangusap be careful for nothing. Instead, in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known unto God. Parang alala ko nung kami mga worker pa, nag-preach si Pastor Franklin, why worry when you can pray? Why worry when you can pray? Ano? Ang galing, ano? O nga naman, bingaga nga. Ano? Tayo ay, tayo alipin agad ng pag-aabala, ay hindi pa naman tayo talaga matimyas na nakikipag-usap na dinadala ang ating pangangailangan sa Diyos. Sana tayo matuto na kung ikaw ay may pangangailangan, ay huwag mo nang ipag-alala, kundi dalhin mo sa Diyos. Ano? Yan ang nangyari kay King Hezekiah kung ating babalikan. Digat siya ay pinadalhan ng hari ng Babylonia, yung isang kanyang spokesman, messenger, at kung anong panglalait ang ginagawa kay Hezekiah. At ang ginawa ni Hezekiah ay yung panglalait na yun ay dinala sa bahay ng Diyos at nanalangin. Ang ganda sana mga kapatid na talagang tayo ay matuto na sa halip na mag-alala ay manalangin. Amen? Napakagandang pagkatuto yon. Bagaman hindi tayo eksperto dyan lahat, tayo ay malimit ay alipin agad ng pag-alala, pero hindi man lang nakapag-attempt ng manalangin muna sa Panginoon. So instead of worrying, yan ang prinsipyo, I present. Let your request be made known unto God. I do hope lahat tayo ay merong mga request. Ano ho? At una nating kunin ay yung problems to present. Problems to present. Kalimitan naman po ng request natin ay suliranin or need. Di ba, Brother Henry? May pera pa ba? Ano? Ganon yun. Lahat naman ng ating pagdating sa panalangin na ating dadalhin sa Diyos ay hindi, bagaman may payo dito with thanksgiving, mamaya yon, pero lahat ng ating idinudulog sa Diyos ay hindi pagpupuri. Puro suliranin, pangangailangan. So, let's present our request to God. So ngayon, ang ating titingnan dito mga kapatid ay general po ang ating papansinin. Kasi, be careful for nothing. Be careful for nothing. But in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. The word be careful, be careful. From the Greek word na merinao. Ano? That means to be anxious about. Yun bang ikaw, pag sinabing be careful, yun bang pinag-aalala. Kaya sabi, be careful for nothing.
Hindi pa natin kinuha yung natin. Yung doon tayo tumutok sa be careful. Ang payo ni Apostol Pablo, huwag kayong mag-alala sa maraming bagay. So, ibig sabihin, ang ating request sa prayer ay yung pinag-aalala natin. At ang dami niyan. Lalo sa Brother Henry, ang dami niyan ngayon. Pag-pray natin itong kapatid na ito. At wag lang panalangin. Hocus-pocus. Naranasan ko yan eh. So, yung Mary now, to be anxious about, care, take, thought. Yung ba ikaw ay nag-aalala at isip na isip. So, lahat ng mga bagay na ikinakabalisa, maging ang pagiging balisa, yan ang dapat nating ilapit sa Diyos. O kaya kay makapag-aasawa pa? Yung kayang apply ko ay maganap? Sana na, bago mo yun ikamatay sa kaiisip, ipanalangin mo. Masyadong tayo gumon sa pag-aalala, pero hindi sa pananalangin. Alam mo, maganda sa atin ay magumon sa pananalangin kaysa pag-aalala. Tama ba? Ano ang gusto mo? Yung ikaw ay gumon na gumon sa pananalangin o gumon na gumon sa pag-aalala? Ay ating kayo mas maganda tayo ay gumon na gumon sa pananalangin. Pero sa totoo na sa biglang arangkada ng problema, malimit tayo malimot na manalangin muna. Tama ba? Anong gagawin ko din eh? Anong gagawin? Natitilihan na tayo. Ay sino kang hindi nakaranas na yan? Dapat guilty tayo dyan eh. Ay sabi, be careful for nothing. Be careful. Yung anxious. Pag sinabing anxious, ibig sabihin, restless. Restless. Kasi yung ibig sabihin ng marinaw ay to be anxious. Ikaw ay hindi mapahinga, hindi mapalagay. Isip ng isip. Hindi ka? Huwag ka mag-alala, hindi ka maiibig nun. Huwag ka mag-alala, hindi ka maiibig nun. Fearful. Pag sinabing anxious, fearful. Ano ba ibig sabihin? Ang tao palang hindi mapanalanginin, alipin ng takot. Governed by anxiety. Governed by fear and restlessness. Ibig sabihin, the real rest, Sabbath of our soul is talagang si Kristo. So, you will enjoy Sabbath of your souls through prayer. Amen? Kaya mo panalanginin lagi Sabado. Ang tunay yung Sabat, hindi araw ng Sabado. Ang tunay na Sabat ay si Kristo. At pagdating natin sa langit, yun na yung eternal Sabat. Are you with me? Now, ang ating dapat na problems na pinipresent ay yung mga ikinababalisa natin. Ano ba yung ikinababalisa natin? Tumama kaya yung aking numero? Ay talaga mababalisa ka na habang buhay. Wag mong itetempt ang Diyos sa mali. God will never compromise His holiness. Kaya if you're always pushing yourself and not God's will, you will not enjoy Sabbath. You will never enjoy Sabbath. Are you with me? So, mga batid, ang dapat ipanalangin natin yung ikinaalaala natin, ikinababagabag natin, at mismo yung pagiging bagabag. Kasi ang dali ng taong mabagabag eh. Minsan naman, yung ating ikinababagabag, nakakalungkot, hindi naman totoong dapat ikabagabagag. Kabagabagabag, yeah. Nauutal-tuloy tayo. Okay. Napakarami ng pinaguhugutan ng problema o an anxiety. Dami. Pero yun may payo ang Panginoon doon eh. Dito din, may payo eh. Sabi dito, be careful for nothing. Tama ba? Nag-a-apply ka, Joshua? Just apply.
But, be careful for nothing. Just do your part and leave it to God. Amen? If it is His will, mangyayari yan. Pero ikaw yan, no? Di na makapagbasa ng Bible. Ano kaya? Ubus na ang pera ko. Wala na ako. Naka. Hindi mo na-enjoy ang relationship mo sa Diyos. Hindi mo na-enjoy ang buhay. Naliping ka na ng maraming alalahanin. Alala ko siyang king ay, why worry when you can pray? Kaya siya, hupiyak na copy prices. Biro lang. So, dito, pinapayuhan tayo. Ang liwanag be careful for nothing. But, in everything, yung lahat ng ating kinababagabag, by prayer and supplication, with thanksgiving, yun, present your request to God. In love na in love ka, hindi ka na magustuhan, just pray for it. Malay mo, katukin nga ni Lord. Amen? Nakiisip ka sa iyong pag-aaral? Ay, sabi ng Bible, seek ye first the kingdom of God. Yun ang iyong kabagabagan. Kung nagagawa mo ang kalooban ng Diyos, talaga kumahog na kumahog at bagabag na bagabag sa bagay ng lupa, pero hindi sa Diyos. Di kayo nasabi kay Marta? Di ka? Si Maria, inuna yung bagay na pinakamahalaga na hindi aalisin sa kanya. Kasarap ka ng ganun. Alam mo ka, hindi natin kayang unahan ang pagtatagumpay na pwedeng ibigay sa atin ng Diyos. Laging nasa on time yon. Hindi mo makukuha ng madalian. Kahit yung pagbibinta ng lupa. Pagkalooban ng Diyos yan, hindi mo makukuha ng madalian yan. Tama ba? Pero ang kalooban ng Diyos yan, darating yan. Tama ba? Ang mensahe lang sa atin ng Panginoon, instead of worrying, present your request. Ang sarap nun. Alam mo, ang Diyos mismo ang nagturo sa bibig ni Apostol Pablo, yun ang kalooban niya. Instead, experiencing anxiety, restlessness, fearfulness, why? Try not to pray always. And be relaxed on His presence. Amen? Sana matuto tayong lahat nun. Ano? Yung bagang tayo ay, mananalangin. Di kayo nananalangin naman. Arigay kaya pa ng panalangin. Ang mga kailangan ko cash, hindi puro panalangin. Don't small that. And that's blasphemy. Baka lalo ka hindi pagpalain ng Diyos yan. Tama ba? Yung bang minamaliit mo na ang prinsipyo ng panalangin dahil sa realidad na nangyayari sa iyong buhay. Baka nga binigyan ka ng ganyan buhay, ng ganyang sitwasyon para manalangin ka talaga sa Diyos. Tama ba? Don't despise the principle of prayer. Hindi yan ituturo at ginawa ng Panginoong Hesus kung wala lang. Tama ba? Are you with me? Sana matuto pa tayo manalangin. Kasi dito din may payo ang Panginoong Hesus sa Matthew 6:25. Haba-habaan ko na. Hanggang 34. Ganito po sabi. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa. Nako, bakit? Yan ang kalakaran ng tao Balisang balisa. Pag masipag ka, nagtitiwala ka sa Diyos, tingin ka hindi na kailangan yon. Tama ba? Mabalisa ka, gusto mong kumain, ayaw mo namang gumawa. Ang maganda ito, nagawa ka na, nananalangin ka pa, may ka pa mababalisa. Diyos na ang bahala sa iyo. Let's learn that sa ating buhay habang tayo naglalakbay pa sa lupang ito. Yan kasi ang gusto ng Diyos sa atin. Ano? I do believe that. I believe that. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay. Pagpapagawa ng bahay, pagpapakasal, pagpapaaral. Aba, ay, di mo pasalamat ka na't nakaisip ka niyan. Ay, malay mo. Di pa nalangin. Tama ba? At gawin yung bahaging kaya, ipabasbas sa Diyos dahil may
mangyayari sa kalooban ng Diyos. At ang Diyos natin po hindi madamot. Ano? Tayo nagpipreach against sin. If you're not yet belong to Him, be afraid. Matakot ka. But if you are 100% blend fortified, ano? Alam mo, ikaw ay tiyak na palangit, enjoy your God. Ang Diyos natin mabait. Ang Diyos natin mapagmahal sa kanyang mga anak. Kala mo yung prodigal son, lumayas na eh. Hindi, ang nagbago lang naman ay yung prodigal son ni. Pero yung ama na kanyang nilisan ay hindi na bago. Ang pag-ibig ng Diyos hindi nalalanta, hindi naluluoy, hindi kumukupas, lagi yang sariwa. Tayo ang madaling malanta. Pero ang Diyos ay hindi. His love is eternal and unconditional. Amen? Ito yung kaya nating sabihin. Kapag tayo mga anak ng Diyos, God loves you. Amen? If you are 100% sure that you are bound to heaven when you die, then God, you are belong to His body and to His children. Mind you, God loves you. So, let your request be made known unto God. Amen? Present all your requests to God. And be careful for nothing. Are you with me? Ang sabi dyan, kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay kung ano ang inyong kakanin. Kaya sabi ko sa inyo, masipag ka naman, nananalangin ka pa. Yung nga tamad ay nakain pa, di lalo kung masipag ka. Tama ba? Instead of worrying, mag-work. While praying, work. Alam mo, una, ang puhunan natin, God loves us. At binibigyan pa tayo ng Diyos ang buhay at lakas. Tama ba? Then work. Hindi ka gugutumin ng Diyos. Si Brother Percival nga, bless na bless ako dito eh. Pero kung inaawa natin, ako, nabagbag sa iyo ito eh. Nga naman, hindi makauwi. Dahil na yan, nag-birthday, nag-iisa. Minsan nga, nagkasakit yan, nag-iisa. Ano? Pero salamat sa church na ito, nakakasumpong siya ng encouragement, ng kalinga. Are you there? Pero buhay eh. Mahal ka ng Diyos, kapatid. Dahil ikaw ay anak ng Diyos, tayong lahat, mahal niya. Kaya huwag na tayo mabalisa. Kung ano ang ating kakanin, ako ngayon lumpo. Ay bay, namimili pa ng kakainin. Pag ginatang lang ka, tikim na lang. Kasi hindi ko hilig. Ano? May nakakapamili na. Nung masanay, nung matrangkasi nakapangain ng manok na Tagalog, nakaapat. Bigyan ko tamad-tamad ng mga ng manok na English. Dahil ang biyaya ng Panginoon, di tayo pinagkukulang. Amen? So be careful for nothing. Present your request unto God. Are you with me? Ano pa sabi diyan? O kung ano ang inyong iinumin, talaga namang namimili Coke, merienda, o Pepsi. Hindi, sa tubig na lang. Kalain mo yan. Sasabihin mo, ano ba ang totoo nga namang ano? Baka may kaya lang alalay ang gusto mo lagi palasyo ang iyong pangarap. Gusto mo yung pinaka-latest na sasakyan. Wala nang problema eh. Kung ibagkakalob sa iyo ng Diyos. Pero yun na lang ang himutok ng iyong puso. Ano? Na parang hindi ka na makagawa nito at ganito na tama. Yan na lang ang laging. Pag hindi ito binigay ng Diyos, hindi ako anak. Baka nga. Ano? Bigay hahamunin pa ang Diyos sa gusto mo. Tama ba? Magpasalamat ka sa kung anong ibinigay na niya. Instead, kaya nga mayroon makikita tayo mamaya. Madali, mabilis nga ang utak. Okay, so, kung ano ba yung kakanin o kung ano ang inyong iinumin, kahit sa inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin, ay kaginamumroblema sa damit. Magsabi kayo sa akin, anong sukat mo? Large. Oo nga.
Alam ko, large ka nga. Ano? Di ka? Kalain mo sa damit, ang biyaya talaga ng Panginoon. Alam mo na kayo mag-worker, Brother Henry? Ang aking damitan, yung lamesa ng office na hindi ginagamit. Nakalagay lang doon sa drawer. Bakit? 2 pantalon lang naman, maong pa. Saka 3 t-shirt. Worker ako nun. Ano? Kalain mo ako nasimbay naka-t-shirt. Bakit? Wala mang pulo ay. Sa ako kukuha. Abay ngayon. Kung hindi ako mamigay, walang paglalagyan. Dikat ang buti ng Panginoon. Minsan kung tayo nga na may mag-alala sa Diyos, sa buhay na are, ay para bagang tayo mamamatay na hindi natin napapansin yung ibinigay na niya. Okay, mamaya, bigyan ko, nauunahan na naman ito. Okay. So, tinan nyo, ang hamon pa ng Panginoon sa pag-aalala. Sabi diyan, sa inyong katawan, kung ano yung daramtin, hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain? Oo nga naman. Oo. Ang mahirap nito, yung ayaw mo nang kumain. Tama ba? Ibig sabihin, biyaya na kinangangailangan, bakit buhay ka pa? Ano ba? Ano pa? At ang katawan kaysa pananamit, ano sa isin ng damit kung wala ka namang katawan? Ibig sabihin, para ma-resolve yung be careful for nothing, but let your request be made known unto God. Karne. Naibigay na nga niya yung pinakamahalaga, bigay kay totoong alma ng alma. Yung lahat na pangailangan ng tao, yun ang una niyang ibinigay. Tama ba? At ang pinakamatinding pangailangan natin, kaligtasan. Kaya kung anak ka ng Diyos, sabi nga ng Panginoon, naibigay ko nga ang anak ko yung pagkarmang bagay na maliliit ang hindi mo maibigay ko sa inyo. Tama ba? Ano sabi ng 26? Mas na rin yung mga ibon sa langit at hindi sila nangaghahasik, ni nagsisikapas, ni nagtitipon man sa mga bangan. At sila'y pinakakain ng inyong Ama sa kalangitan. Hindi ba lalong higit ang halaga ninyo sa kanila? Minsan nakakalimutan natin itong talatang ito. Tama ba? At ito pa masama. At alin sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay? Sinay ka sa inyong isip ng isip? Ano ang aking garne-garne? Ay nakadagdag na isang siko ng buhay. Hindi. Ang ibig sabihin, useless ang mabuhay sa anxiety. To be anxious in this life is useless. Walang pakinabang. Are you with me? Maganda yung ikaw ay present your request unto God. Are you with me? Kaya brother Andre, alam na natin. Basta ikaw manalangin lang. Magkakadamit din kayo. Kung wala, edi naka-short. Ang mahalaga ay kasal, hindi yung damit. At diretso ng beach. Tag-init naman. Verse 28. At tungkol sa pananamit, bakit kayo nangababalisa? Wariin ninyo ang mga liryo sa parang kung paano nagsisilaki, hindi na nagpapagal, hindi na nagsusulid man. Ngayon may sinasabi ko sa inyo, na kay Solomon, na sa buong kaluwalhatian niya ay hindi nakapaggayak ng gaya ng isang mga ito. Hangang-hanga na kayo kay Solomon, pero hindi niya kayang gumawa nito. Kung nagagalingan kayo kay Solomon, mas lalo ako. Kung kaya niyang mag-provide ng garne sa panahon niya, dahil sa kanyang katalinuhan, mas lalo ako. Christ is greater than Solomon. Verse 30, ngunit kung pinararamta ng Diyos ng ganito ang damo sa parang, may damit din pala yan, na ngayon ay buhay at sa kinabukasan ay ginagatong sa kalan, hindi magalalo na kayong pararamtan niya o kayong mga kakaunti ang pananampalataya. Kaya yung worried, yung masyadong maalala, yun pala talagang kakaunti nga ang pananampalataya. So prayerlessness is faithlessness. Are you with me? Kaya, verse 31, kaya huwag kayong mga balisa, ayaw ng Diyos yun eh. Ayaw pala ng Panginoon siya tayo lagi ng bagabag. Ayaw pala ng Panginoon na tayo alalang-alala.
Ayaw niya yan. Relax. Pag-aralan natin tayo ma-relax sa Panginoon. At ang method dyan, pray. Pray. Kaya huwag niyong mamaliitin ng prayer. And you have no right to be relaxed without prayer. Diskarte mo ang umiiral, mind you, and diskarte mo yung bulok. You have no right and you are not able to be really relaxed without Christ. Are you with me? Opo. Ayaw kay hindi ako maalalahanin. Kaya ko naman eh. Sagaling ka. Bigla to mag-iisa. Yan ang ipag-alala mo. Yan kayabangan mo. Verse 32. Sapagkat ang lahat ng mga bagay nito ay siyang pinaghahanap ng mga hintil, yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Alam naman ng Diyos pangailangan natin. Ang galing ng Panginoon. Abi pa tayo pinapanalangin. Ano pa kala mo? Gusto niya eh. May malalim na pinasisilip ang Diyos doon. Gusto niya yung time mo. Gusto niya yung iyong communion with Him. Gusto niyang siya ang iyong ligaya. Siya ang iyong lakas. Siya ang iyong kapayapaan. Siya ang iyong giting. Hindi yung hinihingi mo, yung hinihingan mo. Tama ba? Kasi alam na pala niya eh. Paano tayo pinagpipray? Kasi may mas malalim kang pangangailangan. May mas malalim akong pangangailangan. Kasi alam na niya ng Diyos yan eh. Kaya kapag naman ilagay sa mundong yan, kung hindi niya alam, at wala'y bagong likha ang tao, yan muna pangangailangan ng tao ang inuna. Hirap niyang nilikha na agad ang tao, saan lalagay? Tama ba? Ibig sabihin, ng Panginoon, hindi na nag-iisip siya kung ng iyong pangangailangan. At kung maaari, maintindihan natin yan at tayong manalangin doon sa ating pangangailangan. Are you with me? Yun ang gusto niya. Datapot, ito ang payo niya. Ayan, dumating na sa verse 33. Instead of worrying, be careful for nothing and present your request unto God. Ito ang gawin natin. Are you listening? Puro ka alala ng alala. Ay ginagawa mo ga ito. Ito ang gusto ng Diyos eh. Datapot hanapin niyo muna ang kanyang kaharian. Ibig sabihin, ang hanapin niyo muna ay siya yung nasusunod sa iyong buhay. Siya yung naghahari sa iyong buhay. Tama ba? At ang kanyang katwiran, hanapin mo yung ikaw ay governed by what is right, by what is righteous, by what is holy. Seek God's first. Are you with me? Kasi given na po yun. Naibigay na nga naman ang pusong tumitibok, yung katawan na dadamitan, yung bituka na lalagyan ng pagkain, yung baga namang bagay na pangailangan mo. Are you with me? So just present your request to God in prayer. Pero ang prinsipyo ng Diyos, instead of worrying, ay ang hirap nito mga kapatid eh. Kapag ikaw ay humingi na lang ng humingi sa Diyos, pero hindi ka mapasunod ng Diyos, talagang hindi aasenso ang buhay mo. Kasi hindi talaga ang desire ng Diyos mag-alala doon sa hinihingi mo eh. Basta humingi ka lang. Pero huwag ka mag-alala. Ito ang iyong atupagin. Sumunod ka sa akin. Yan ang iyong atupagin. Tama ba? Are you with me? Then number 2. I do hope nakita po natin yung puntos na yon. Na be careful for nothing, but present your request unto God. Napakahaba po ng Matthew
nating binasa, ay sana po na tayo kinausap doon ng Panginoon. Ngayon, hindi natin inaalis tong puntos na ito. People who will present. Mahalaga ho ito kasi. Kaya yung iba ho, ayaw manalangin sa Diyos, wala naman talagang tiwala sa Diyos. Mas may tiwala pa sa scientists, sa psychologists, psychiatrists. Pero walang tiwala sa Diyos. Alam niyo ba, parang yung mga gamot, hindi natin po binabanatan na doon sa mga herbal, mas reliable yung herbal eh. Kasi yung puro pain reliever lang. Ganito po yan mga batid. Yung mga problem ng tao, umingi ka ng payo sa tao pero hindi ka nananalangin sa Diyos. Nare-relieve lang yan, pero hindi na siya settled. Our real doctor, psychologists, who are very much able to solve all our problems, is the Lord Jesus Christ. Tama ba? Pero in time of anxiety, in time of problem, saan tayo unang nalapit? Sino ang ating sinasanggunian muna? Higit sa lahat. Ang Diyos. At kahit may nilapitan kang tao, pag hindi ayon sa Bible, huwag mo i-consider. Let His righteousness govern us. Are you with me? People who will present. Verse 6, niya ba sabi, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your, sino ba yung your? Let your request be made known unto God. Alam mo kapatid, hindi lahat ng tao'y nakagagawa niyan. At nakakahiya naman, ito minsan nakakalungkot to eh. Ito yung reality. Na may mga unbeliever na parang mas magaling pang magdala ng problema kaysa mga believer. Naniniwala ba kayo doon? Bay, nag-usap ka na Brother Angel, meron nga eh. Kasi nanonood pala siya ng magpakailanman. Yung mga true to life story na mga makasalimuot, nakasaysay ng buhay, pero nasa-settled. Pero ang anak ng Diyos, may Diyos, hindi masettled. Nakalungkot yun. Unbeliever, ang daling magpatawad. Believer, hindi marunong magpatawad. Unbeliever, ang kahapon ay kahapon. Pero believer, hindi makalimutan ang kahapon. At alipin pa yung ngayon. Ay, kami nagkakwentuhan eh. Meron din ako nakikwento eh. True to life story. Ganyan-ganyan nga ang kaso. Are you with me? Dapat tayo mga minamahal ay tao na mas nasosolve ang problema at natututong masolve ang problema dahil let your request be made known to God. Kasi tayo yung your. Not non-believers. Tingnan niyo po, sa aklat musmeo ng Pilipos. Tingnan niyo, verse 2, chapter 1, verse 2. Isama po natin. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Verse 1 pala muna. Si Pablo at si Timoteo na mga alipin ni Kristo Jesus sa lahat ng mga banal kay Kristo. Hindi ho lahat ng tao'y binanal kay Kristo. Yung your diyan, let you, instead of worrying, be careful for nothing, but let your, present your. Yan po yung mga binanal kay Kristo. Are you with me? Kaya tayo pupunta ng langit, hindi tayo ang banal. Tayo'y binanal kay Kristo. We have been justified and sanctified in account of Christ. So ang kausap dito, that let your request be made known unto God, present your request unto God, that is sanctified people in Christ. Tama ba?
Then pagdating po ng verse 23 na, verse 23, tingnan niyo po ang sabi ng chapter 1, 23. Sapagkat kay ako'y nagigipit sa magkabila, akong may nasang umalis at sumakay Kristo, sapagkat ito'y lalong mabuti. Alam niyo ba si Pablo, nagigipit siya sa magkabila, ano yon? Gusto niya kung ako man siya kunin ng Panginoon, mas maganda, dahil ako'y pupunta na kay Kristo. Pero kung hindi pa kukunin, mas maganda rin para sa katitibay ninyo mga taga-Pilipos. Ano yung your dito? Hindi lang sanctified. Yung pag ako'y nawala sa lupa, ako'y pupunta kay Kristo. Tiyak na pag siya'y nawala sa lupa, pupunta kay Kristo. Hindi ho lahat ng tao, pag namatay, pupunta kay Kristo na tiyak. Tama ba? Sabi ni Pablo, sapagkat ako'y nagigipit sa magkabila, akong may nasang umalis. Ibig sabihin, gusto ko nang pumanaw sa lupang ito. Mas maganda doon sa kabila. Bakit? Pumunta kay Kristo. Kaya po, hindi ko kayabangan yung buhay pa'y tiyak ng palangit. Ito'y pangusap ni Pablo nang siya'y buhay pa. So, ang kinakausap po ditong let your, present your, yung mga palangit. Tiyak na pupunta sa langit pag namatay. Amen? Kaya, alam niyo po, hindi ho lahat ng kinakausap na present, yung present your request, ay applicable sa lahat. Yung your dyan, yung sanctified, and then, tiyak na pupunta ng langit. Tingnan niyo po ang chapter 3, o 129 naman, 129. Sapagkat sa inyo'y pinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang upang manampalataya sa Kanya, kundi upang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Alam mo po mga minamahal, ang kinakausap ditong let your ay binigyan ng panampalataya at hindi lang dapat manampalataya, kundi magtiis din naman sa Kanya. Kaya alam mo, ang tunay na Kristiyano, tunay na kinakausap dito, ay kita din yung style of living. Ano ho? Hindi ho lahat ito ng tao, makikita mo sa kanyang buhay, ay kakaiba. Then Filipos chapter 3, verse 20 and 21. Tingnan po ang sabi. Yung your diyan, people who will present. Sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit. Ang kinakausap ay taga-Pilipos. Ngayon, kung hindi katulad ng taga-Pilipos na tiyak na ang pagkamamayan ay sa langit, hindi ka kasama dun sa your. Your ang sayo. Amen? Tingnan ba sabi ng kinakausap ni Pablo, taga-Pilipos? Sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit. Mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas. Sino? Ang Panginoong Kristo. Kaya naniniwalang si Maria tagapagligtas, hindi kayo kinakausap dyan. Ang naniniwalang si Kay Buloy ang tagapagligtas, hindi kayo ang kinakausap dyan. Ang naniniwalang iglesia ang tagapagligtas, hindi kayo ang kinakausap dyan. Yung naniniwalang binyag, bautismo, pagpapakabuti, 10 utos ang tagapagligtas, hindi kayo ang kinakausap dyan. Dapat kang mag-alala. Pero yung kinakausap, be careful for nothing. Are you with me? Then verse 21, na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian ayon sa paggawa na may pagpapasuko niya sa lahat ng mga bagay sa kanya. Ito yung mga tao na nakakatiyak ng glorified body one day. Then pagdating po ng chapter 4, verse 2 and 3, tingnan niyo po yan. Nandiyan pa ba kayo? Tingnan niyo po ang dalawang babae dito na may problema, may kaunting problema, may sigolot. Ipinamamanhik ko kay Judias at ipinamamanhik ko kay Sintike na mga kaisa ng pag-iisip sa Panginoon. Ipinamamanhik ko rin naman sa iyo, tapat na kasama sa pagtulong, na iyong tulungan ang mga babaeng ito, sapagkat sila'y nangagpagal na kasama ko sa Ebanghelyo. At kasama rin naman ni Clemente. Ito ang ating punto sa pahuling pangungusap.
At ang ibang aking mga kamanggagawa na ang kanilang pangalan ay nangasaklat ng buhay. Yan po yung your. Present your request. Let your request be made known unto God. Yan po ang kanilang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Amen? Kaya sabing, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. So people who will present. Number 3, verse 7. Verse 7. Plus, not just present, plus. Kasi P eh. Lain mo yan. Kahirap magpuntos na yan. Plus thanksgiving, ways to present. Don't just present. Don't just pray, but with thanksgiving. Are you there? Yan minsan mga kapatid, hingi lang tayo ng hingi. Hindi naman tayo marunong magpasalamat doon sa binigay na sa atin. Ayun po, napakahalaga po na tayo ay hindi puro ungot lang ng ungot sa Panginoon. Tapos tampo pa pag hindi na ibigay. Samantala baka hindi na umubra yung value ng hinihingi mo doon sa given already. Are you there? Kaya nga, let your request, ano yun? Be careful for nothing. But, ano yun? In everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, plus thanksgiving. Are you with me? Hindi ho minus thanksgiving, plus thanksgiving. Ano? Sabihin ko nga sa inyo mga kapatid, ang Panginoon na nagpaalala sa atin, ako hininiwala, yung hinihingi natin sa pang-araw-araw na buhay ay hindi kayang itumba sa naibigay na niya sa ating buhay. Yung buhay, katawan, tirahan, higit sa lahat, yung walang hanggang buhay. Tama ba? Pero kailan tayo nagpasalamat doon? Nabastit ka lang, lubid agad? Hindi lang nangyari yung gusto mo, asamaan agad ang loob mo. Tampo ka agad sa Diyos, hindi ka nasisimba, lalo't natama ka ng preaching. Alam mo, hindi bagay sa mga Kristiyano yung laging tampong kulangot. Tampururot. Bay, mahiya ka naman. Ang Diyos, pagtatampururutan mo, ay araw-araw kang binuhay na yan. At may walang hanggang buhay ka pa kung talagang ligtas ka. Let your request be made known unto God. But in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving. Tingnan niyo po ang Psalms. Psalms chapter 50, verse 14 and 15. Kailan ka huli nagpasalamat na ikaw ay nakapag-aaral? Samantala yung iba hindi. Kailan ka huli nakakakain ng maayos, samantala yung iba, kundi mag-antay ng ihi ng baka. Ang dami nating pagmamaktol. Ang dami pa nating pagsama ng loob. Gayong ini-enjoy mo, wala yung iba. Tama? Kailan ka huli nagpasalamat ni Kimi pa ang nakakalakad? Mas dapat masipag ka sa Panginoon ni kaysa akin. Mas dapat matatag ka sa Panginoon kaysa akin. Are you with me? Mas dapat naglilingkod ka sa Diyos kaysa akin. Eh ang problema minsan mga batid, gusto tayo sa hingi. Pero kailan kang nagpasalamat? At wag ho natin ikukumpara lagi ang ating buhay sa iba. Ay bakit sila? Ay bakit sila? Kailan mo nakita, bakit sila hindi pa palangit? Ako'y palangit na. Yun dapat ang makita mo. Bakit sila hanggang ngayon naninigarilyo pa? Ako'y paminsan-minsan na lang.
tingnan natin yung magandang ginawa sa atin ng Panginoon. Hindi yung bigyan sila yamang-yaman. Bakit? Mas mayaman ka kung tunay kang anak ng Diyos. Minsan, parang nga kaya sinaway si Pedro get thee behind me, Satan. Bakit? Ang iniisip mo, puro pantao Hindi yung bagay ng Diyos. Tama ba? Let God be our standard, not this world. Ano ba ang Psalms 50 verse 14 and 15? Offer unto God thanksgiving. Offer unto God thanksgiving, not just prayer. Amen? And pay thy vows unto the Most High. Mga batid, kalaki pala ng pagpapasalamat, hindi puro bibig. Salamat po. Maganda yon. Pero yung palang pagpapasalamat ay makatotohanan. Kung ano yung pinangako mo sa Diyos, gawin mo. Are you with me? Then verse 15. Then after you offered thanksgiving unto God, then sabi ng verse 15, and call upon me. In the day of trouble, I will deliver thee. I will deliver thee. And thou shalt glorify me. Kaya mga kapatid, hindi lang let your request be made known unto God. Ano yun? Be careful po nating, but in everything by prayer, not just only prayer, but with thanksgiving. Are you there? Sarap po ng ganun. Kung matututunan natin. Present your request, but with thanksgiving. Amen? Maganda siguro yung ganito ang pangungusap na yan. Panginoon, ako yung nabigyan mo ng buhay, pwede kang idagdag mo. Yun. Hindi yung Panginoon. Dapat pasalamatan mo rin siya. Panginoon, salamat po sa buhay na ibinigay mo na. Pero pwede kang bigyan mo rin ako ng bahay. Ginagawa ko yan. Ha? Binata ka? Salamat, Panginoon, ako'y binuhay mong lakas. Ako'y matipon at malakas. Pwede kang bigyan mo din ako ng kabiyak. Yun naman. Panginoon, binigyan mo ko ng utak. Awas pa nga sa tainga minsan. Hindi ka? Bigyan mo naman ako ng pagkakataong makapag-aral. Dahil pinasasalamatan mo na yung binigay sa iyo muna. Then saka ka humingi. Hindi ako puro kahingi. Kailan ka nagpasalamat sa Diyos? Tama ba? Di lamang puro hingi, kundi pagpapasalamat din. Number 4. Ito, mahalaga din nating isingit yan. Ito. At ito ang pinakamalagang dapat isingit natin. Sabi niyan, be careful for nothing but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Let your requests be made known unto God. Unto God. Persons to whom we will present. Sino ba yung persona ng Diyos na yun? Sino yung ating paghahandugan, pagdadalhan ng panalangin? Hindi lahat na tinatawagan ng mga tao na Diyos ay counted na Diyos sa Biblia. Para yung your, hindi lahat ng your ay counted to all men. Kaya sa Book of Philippians, mapalilitaw natin na yung your doon ay hindi to all men. Ngayon, yung God. Sino yung God? Sino yung persons na tinutukoy ng God? Dapat yung tamang Diyos na sa Biblia na pinagdadalhan natin ng mga problema sa magitan ng panalangin at pagpapasalamat. Alam mo, abay, nagdadala ka nga naman ng panalangin, pagpapasalamat, kanino? Baka tuwing alas 6, hindi man sa Diyos yan Tama ba? Natuto ka magdala ng problema mo. Nagpapasalamat din. Ay, kanino mo dinala? Yan ba sa tamang Diyos? Are you there? Tingnan po natin sa aklat ng Pilipos kung sino yung let your request be made known unto God. Sa Pilipos din natin kukunin. Tingnan po, Pilipos chapter 2 verse 5 and 6. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip.
na tinakay Kristo Jesus din naman. Na siya, bagaman nasa inyong Diyos, let your request be made known unto God. Sino yung sinasabi dyan na siya, bagaman nasa inyong Diyos? Ay hindi niya inaring isang bagay na rarapat panangnan. Ang pagkapantay niya sa Diyos, siya ang pinusa sa Diyos, meron siyang pinapantayan. Ang Ama. Then, basahin niyo po ang Pilipos chapter 3, verse 3. Ano sabi ng Pilipos 3, verse 3? Sapagkat tayo ang pagtutuli na nagsisasamba sa Espiritu ng Diyos. Let your request be made known unto God. Be sure ng Diyos na pinapanalangin mo at pinapupurihan mo ay ang Diyos Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Are you with me? Pag hindi yan, wala rin yan, walang kwenta yan. Hindi ho lahat na binabanggit na Diyos ng tao ay Diyos na counted sa Biblia. Are you with me? May tamang Diyos. Yan ay ang Anak, ang Ama, at ang Banal na Espiritu sa iisang Diyos. Kahit pa ang yaman ng relihiyon mo, kahit pa ang tali-talino ng pagkakabikas mo lagi sa panalangin, may pag-iyak ka pa. May pagluhod ka pang habang-haba. Kung ano-ano pang ginagawa mo, pag yan ay maling Diyos, wala yan. Let your request be made known unto God. Sa aklat ng Pilipos, sinong pinapakilalang Diyos dyan? Sa Pilipos pa lang, ay sa Genesis, sa Exodus, sa Numbers, Deuteronomy, hanggang Revelation, makikita niyo dyan ang laging 3%. Pero sila ay bumubuo ng iisang kadyusan. Are you there? Hindi ho tama ang panalangin pag naka-address kay Maria. Hindi ho tama ang panalangin at pagpupuri sa Diyos kung naka-address lang sa Ama. Dapat ang iyong panalangin, pagpapasalamat, pagpupuri, naka-address sa Diyos na pinapakilala ng Biblia. Then number 5 and the last. Aba, pwede nga balikan ko yung unang puntos. Products when we present. Are you with me? Ang sabi po ng talata, verse 6 and 7, pagsamahin na natin. Be careful for nothing, brethren. Wag ko sana tayo masyadong minsan nakakalungkot na tayo sana ay makatulong doon sa mga nanghihina, hindi, ang tawag dito, hindi, halimbawa, nagkaroon ng karamdaman, may mga karamdaman tayong kapatiran. Dapat atin talaga silang ipanalangin. Bakit? Mas makakatulong tayo na mapalakas natin ang kanilang loob kapag sila'y ating ipinagpipray. Are you there? So, ba't ko ba na ano yan? Dahil mga minamahal, ang pag-aalala ay nakakubabang sa taong weak physically. Naniniwala ba kayo dyan? Madaling mag-alala ang taong may sakit. Kaya ipanalangin natin sila. Sana i-encourage natin sila. Are you with me? Ngayon, ang ating lang sinisilip, be careful for nothing. May sakit ka, di pa pray ka namin, pero ikaw na pinagpipray, tulungan mo rin sarili mo. May COVID? Kumusta ngayong attitude sa COVID?
Are you with me? Be careful for nothing. Ang iyong isipin, ipanalangin sa Diyos. Hindi yung wala ka nang nagawa sa Diyos. Tama ba? Be careful for nothing. But in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. Ano mangyayari? And the peace of God. And the peace of God. Are you with me? Paano ko nga itong COVID na ito ay hindi na mawala? Tinanong ko yung isang tao tayo kaya makakawala pa sa COVID na ito? Napailing siya. Ang sabi niya sa akin, yan ay pwedeng wala na mayroon pa. Ito yan Yan nga, baka pwedeng wala na mayroon pa. So, ibig sabihin, ito lang aking pinupuntos. May resulta kapag ikaw ay, instead of worrying, ay praying. Isa doong resulta ay peace of God. Tama ba? Ang hirap na yung lahat pinag-alala mo. Na hindi ka na makahakbang sa kalooban ng Diyos. Sa totoo na mga kapatid, kahit ikaw ay makalibre sa lahat ng kinatatakutan mo, darating at darating pa rin yung kinatatakutan mo. Sapagat itinakda sa tao mamatay na minsan at pagkatapos ay ang paghuhukom. Amen? Kung relax ka lang, sige naman ako'y mamamatay. O di magsimba, mamamatay ka naman nga Mag-tithes pa rin. Magkakay pa rin ng kaluluwa. Magbasa pa rin ng Bible. Hindi yung wala ka nang nagawa dahil sa takot sa nangyayari sa mundong ito. Be careful for nothing, but in everything, by supplication, prayer and supplication, with thanksgiving. Akalain mo, alam mo, pag ikilumalim sa pagpapasalamat ng Diyos, pati itong COVID na ito, pagpapasalamat mo pa rin Tama ba? Oo. Abay, may alam mo akong simbahan, lumaki lalo ang giving dahil magka-COVID. Natakot ang membro. Sila yata pinapalo na. Baka kay isa sa nagpapahirap sa mundong ito, lumaki lalo ang giving ng simbahan dahil ang COVID. Kaya sabi ng pastor, Panginoon, huwag mo nang alisin yung COVID. Ano? At maraming Kristiyano, lalong naging palabasan ng Biblia, lalong naging mapanalanginin. Bakit? Nasa ganitong problema Ang Diyos hindi nagawa ng walang layunin. God is too wise to be mistaken and so good to be unkind. Are you with me? Kaya mga minamahal, anong product dyan? And the peace of God which passeth all understanding. Kalain mo yun? Ang lalim na kapayapaan na hindi mo maabot. Bakit? Pwede namang ang gulo mo, ang payapa mo. Hirap i-explain yun. Para magkarne, ang sino mang mawala ng kanyang buhay, masusumpungan nun. Kung kailan mamatay sa kanagkaroon, kung kailan nagpakababa sa kahit tinaas, ang Diyos po hindi katulad ang ating utak kung mag-isip. At ang sabihin ko sa'yo, laging tama ang isip ng Diyos, hindi yung iyo. Tama ba? And the peace of God. Kaya kung hindi ka nagpray lagi, presenting your request unto God, anxiety will govern your life. Are you with me? Hindi yung peace. Kita nyo, they got trouble, fear, and then, ano yun? Yung paliwanag na sa ito. Pero babalik na rin ang Diyos And the peace of God. Kala mo COVID na COVID, payapa ka. Tignan nyo si Pedro, hinuli ni Herodes, dahil natuwa ang tao ng pugutan niya ng ulo sa, sino ba yung Santiago? Abay, gininahan. Ikinulong si Pedro. So, ang alam nila, kinabukasan, papatay naman si Pedro. Kaya nanalangin ng church, di ba? Pero nyo ba sa kulungan si Pedro, nakatulog. Kalain, may papatay na bukas harok ang tumbong. May peace. May peace. Yan ang isang hanga ko kay Pastor Hernandez. Sa totoo na po. I admire that man, Pastor Hernandez, the way he deals the problem. And
hindi ako tutumba sa kalingkingan ng mga dinaan ng problema ni Pastor Hernandez. Pero sabi niya, ay tutulog ako. Tutulog ako. Ang dami ang problema, hindi kakatulog eh. Ako kung kailangan pang sleep well. Matinding magtiwala sa Diyos. And the peace of God. Amen. Woo! Sarap ka na. Bakit? Ay, you pray eh. You present your request with thanksgiving. Ay, ano pang mangyayari sa'yo? Lord, bahala ka na. O'y tutulog. Kasarap ng gayon. Yung kampanting ka, para sabi ng Panginoon doon sa Samasian parang bagong batang hiwalay sa suso ng ina. Hindi niyo pa yung bagong batang hiwalay. Hindi yung inalis ng pagdede. Hindi yung kadedede lang. Hindi niyo yung itsura ng bata. Relax na relax. Kaya pa yung anak ni Pastor Melmark, nung pagdating dito, dati nung pag nakita ako sabi nung nakita ko, yung paliwala sa mood, wala pang tulog. Yung bata. Bigyan ng matapos na yung bata, ala, kaunting tingin, halal na uli Yung palang bata, nasa mood din. Kailangan niya mag-pray. Are you with me? Kaya ba'y payapa? Sabi ni David, ako'y hihiga at babangon. Purihin ang Panginoon. Ang Panginoon ang mag-iingat sa akin. The Lord is my shepherd. I shall not want. Though I walk in the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Masarap ang gayong tiwala. Kaya payapa ka. May COVID ngayon Ako hindi nakakali sa amin kahit sa kapitbahay. Kawawa ka naman. Pwede ka naman magmas. Pwede ka naman mag-face shield. Pwede ka nakulong na ng takot. Ay, anak ka ng Diyos. Tapos yung iba hindi anak ng Diyos, wala pang mas. Tapos si Tomas ay uli, bigay din ako kubed. Tapos ikaw anak ng Diyos. Hindi mo na ma-enjoy ang buhay paglilingkod sa Diyos. Dahil niyan, that is anxiety. You're fearing the reality of what is happening, but not to God. Are you with me? Tignan niyo pang Isaiah 26. Pakibukas. Verse 3. Ayun ba yan? Chapter 26. 26. 16 yan, 16. Yan. Mas maganda sa English. Mas maganda sa English yan. Tingnan niyo pa ang sabi ng talata. Thou wilt keep him in perfect peace. Why? Sino yun? Whose mind is stayed on thee, not on COVID. Wala kang kapayapaan pag COVID lagi ang inisip mo. Totoo yan. Totoo yan. Saan? Whose mind is stayed on thee. Yung Diyos. Because, why? He trusted in thee. Verse 4. Trust ye in the Lord forever. Hindi pag walang COVID lang. For in the Lord, Jehovah, is everlasting strength. Magpapapray ka ng spiritual strength. Takot ka naman sa COVID kaysa sa Diyos. Wala yan. Are you with me? Products when we present. If you really pray, if you really present your request with thanksgiving and the peace of God, which passeth all understanding, hindi natin maabot makayod ng unawa. Bakit ang dami nang namamatay ako'y nakatawa pa? May problema ka sa utak. Ano? Mapapagkamalang ka, pero ganun talaga yung masaya sa Diyos. It is, and the peace of God which passeth all understanding. Ano yung sabi na?
Be careful po natin, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and mind. Kaya hindi ka na mabubuhay sa takot. Kasi siya na yung mag-iingat sa iyong isip at puso. When you present and be thankful to God. Kaya present your request to God. Always. Instead of worrying, why don't present it? Are you with me? Amen. Anak tayo ng Diyos. Anak tayo ng Diyos, mind you. Paalala ko nung sa panahon nung naghahamon si Gulayat, ilabas niyo sa akin ang barako at ang magaling sa inyong bansang Israel. Labanan niyo ako. Pag ako'y napatay niyo, alipin niyo kami. Talaga ang mga Israel ay kuyog, takot at takot. Takot at takot. Meron tayong Gulayat, a pandemic. Hinahamon yung mga baptist. Abay, maraming baptist eh. Nasaan ang ulo mo? Tagong-tago. Pero merong isang David. Amen? Amen. Siya'y lumaban at tinalo ang giant. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and mind through Christ Jesus. Kalahin mo mga kapatid, your relationship with Christ will become realistic. The way you open your request with thanksgiving. Amen? Ang sarap ka ng ganong buhay. And the peace of God, harok ang tumbong eh. Tulog ka pa eh. Alam mo naman ang dami ng, katulad sa Israel ngayon, di pwedeng dumiklap yan. Ala, yun naman mundong itisag yung pasama at pawala. This world is not our home. We're just passing through. Our real place is in heaven. Kaya mga kapatid, wake up. Amen? Amen. Huwag nating payagang laging nasigaw si Gulayat. Patayin na natin yung Gulayat na yan. Amen. Huwag tayong alipin ng takot. Ang magandang takot na umalipin sa atin, yung takot sa Diyos. Hindi yung takot sa nangyayari sa buhay na ito. Tayo manalangin. Mapagpala namin Diyos. Salamat po ng marami sa iyong mga salita. Tunay na napapanahon ito that instead of worrying, why don't we present our request in prayer with thanksgiving so that we might experience the peace of God which passeth all understanding. Tulungan niyo po kami, Panginoong Diyos. Iisa ang buhay at napakotdo. Sana ito'y magumon sa kagalakan sa iyo, sa katatagan sa iyo. Habang tayo nakayuko nakapikit. Kung merong ang prayer request, i-present mo yan sa Diyos with thanksgiving. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Marami tayong giant. Marami tayong anxiety, fear, trouble. Let your request be made known unto God. Be careful for nothing. But in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, present our request to God. Mapagpala naming Ama, salamat sa paalala ng iyong mga salita. Tulungan niyo po, Panginoon, kami that instead of worrying,
ay manalangin. Help us not to be governed by anxiety, but to present our request with thanksgiving. Tulungan niyo kami. Iisa ang buhay. Bawat do ito, mabilis na lumilipas ang panahon. Kami Miyerkules lang, ng isang linggo'y kalilinggo lang, tsak mamay linggo na uli. Kamamayo lang, pero Mayo na uli. Napakabilis ng panahon para kami hindi maglingkod sa iyo, Panginoon. At matalo ng hamon lagi ng Gulayat, gayong mas malaki ang Diyos namin kaysa kay Gulayat. Tulungan niyo kami, O God, to be brave, to be steadfast, to be strong. Help us, O God, please. Bless the JABC. Bawat membro ng JABC ay inyong pong patatagin, palakasin, aliwin. Matuto kaming magpaabot ng aming mga kahilingan sa halip na kami maalipin ng maraming alalahanin. At magpasalamat sa iyong mga binigay na sa amin. Kawagan niyo kaming matuto sa isang buhay na ito. Maawa ka po sa amin. Gusto naming matuto. Pagpalaan niyo po ang bawat isa. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Tayo pong lahat ay pinagpala. Nakakatuwa po. Salamat po sa Panginoon, sa ating pastor, sa napakagandang mensahe ng Panginoon. So, let's turn our worry into prayer. Amen. Let's turn worry into worship. Totoo po yan. Sa buhay nito, marami tayong kanya-kanyang problema. Yung palang problema ay pagkakataon pala. Problem to prayer. Okay? Turn the problem into prayer. So, salamat po sa Panginoon. At ngayong gabing ito, tayo po'y dadako sa pagpapaabot ng ating mga pasasalamat or request sa Panginoon in our congregation. Sino po yung may pasalamat or prayer na nais ipabot? Tita Nora, ang unsaved loved ones. Yan. Pag-pray natin, ang unsaved loved ones ng Tita Nora. Si Joshua muna ba? Ayun, unsaved loved ones din at yung kalooban na trabaho. Tito Boy. Amen. Ng Bible po. 2 times ngayong... Ba? Ang galing. Amen. Amen. Ang galing. Mula January hanggang ngayon pong May, 2 beses? Oo, ay kagaling. Amen. Purihin ng Panginoon. Amen. Aba, biyaya po talaga yan. Aba. Brother Romel. Ah, 3. Na iyong kapatid. Asawa ng kapatid. Oh. Ayun. Amen. Answered prayer tayo sa kapatid. Bayaw. Okay. In-law ni Romel, nag-negative sa COVID. Amen. Sino pa po may prayer request? Baby Jane. Okay. Akala ko kung na paano. Hindi naman. Okay. Hindi naman okay. Turn your worry into prayer. So, pag-pray din ang Mama Norma. Siya po ay na-high blood dahil po mainit. Ang Tita Nora, ganun din. Yan ay
Ang tita Lorna, ganun din. Okay, nasa bloodline ang high blood pressure. So, pag-pray po ninyo, sila. Sino pa po ang may prayer request? Baka po unsaved loved ones, si Brother Eric. Kay Pastor din po na unsaved loved ones. Na-extend ang bakasyon ng tatay. Ipag-pray din po ang tatay, medyo may lagnat din daw po, tatay Pastor. Opo. So, yun, nung naswab po ay nagkalagnat. Talaga yung swab yata ay may daladalang. Ay, meron, secret. Saan nyo pinadala, bro? Yun, God is able. Ayan. Baka po meron pa na prayer request po or pasasalamat dito sa loob. Bago po tayo magbasa ng mga pedala. Mula kay Rosemary. Pasama pala po sa prayer din yung amin pong mga pag-aasikaso po ni Sister Joyce sa nalalapit pong kasal. At lalo higit yung married life. Bukod po sa ceremony, ay ang talagang ipagpe-pray ko yung buhay may asawa. And madali ang seremonya eh. Nakakapag-host na ako ng kasal ilang beses na. 2 hours to 3 hours tapos na ang ceremony. Pero yung married life, yun ay lifetime. So ipag-pray niyo po kami sa aspetong iyon. At provision din ng Panginoon sa preparation. Prayer request po ni Sister Rosemary Gunay. Blessed evening po sa lahat. Salamat po sa Panginoon sa lahat ng blessing na patuloy na pinagkakaloob. Maging yung blessing pong natanggap ko ngayong araw. Aba, ano yan? Nagpapasalamat po ako na isa po ako sa nabigyan ng opportunity na mapabilang sa applicants for CHED Scholarship. Amen. Biyaya po na isa sa nasendan, lalo na po ngayon na wala pong work, matumal ang kita, and walang income. Iploloobin po na ma-aproban ang application ay malaking bagay po talaga para sa akin, sa family, at sa pagbibigay din po sa Panginoon. Ayun po.